Balita. What's up mga Kabalita TV? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome back po sa ating channel mga kaibigan. At nandito po tayo sa aking munting halamanan mga kaibigan. At dito po tayo maghahatid ng ating balita mga kaibigan. At syempre tayo din po ay nagbibigay ng ating opinion base doon sa mga sinasabi ng ating napapanood ng mga kaibigan. Alright. Hindi po yung tipo ng isang media man mga kaibigan na may kakapanayamin ka and then ihahayag mo yung iyong opinion taliwas doon sa sinasabi ng iyong tinatanong mga kaibigan. Hindi po maganda yung sistema gano'n natin kasi once na nasa media ka mga kaibigan, kaya nga mediator ang tawag dyan. Pumagitna ka lang muna mga kaibigan, gano'n kasimple yun. And pagka may tinatanong po tayo ng isang tao, ang layunin lang po natin dyan ay iparating doon sa ating mga manonood, sa ating mga listeners, kung ano ang sagot ng taong yon. At sila na po ang bahala na mag-analisa mga kaibigan. Ganun kasimple. Hindi ko malaman kung ba't ganun ang sistema ng isa na yun. Bigyan daan po natin ang speech ni Senador Chis Escudero mga kaibigan. Dito ay mariin niyang pinabulaanan ang lahat na akusasyon na patungkol sa kanya na pagdawit diyan sa maanumalyang flood control project mga kaibigan. So dito ay palagi niyang sinasabi, once na ikaw ay nagturo ng isang tao na walang patunay mga kaibigan, ang tatlong daliri mo ay nakaturo laging pabalik sa iyo. Ganito. Ano ang ibig sabihin mga kabalita? Siyempre, pagka nagturo ka na walang patunay mga kaibigan, siguraduhin mo na may tinatawag tayong resibo. Dahil kung wala, ang tatlong daliri, yung ginamit mong hintuturo na isa lang, ang tatlong daliri ay babalik sa'yo. Ibig sabihin, pwedeng bumalik sa'yo ay pagturo na yan mga kaibigan. At mas labis pa dahil tatlo ang nakaturo sa iyo. So yan mga kaibigan. At dito rin sa kanyang speech na matagal po nating hinintay mga kaibigan, ay talagang may punto ang mga sinasabi ni Chis mga kaibigan. Unang-una parang sa ating pananaw lang lumilihis ay investigasyon doon sa mga nasasangkot sa flood control mga kaibigan. Dahil dito sa mga iba't ibang sinasabi ng ating mga tinaguriang witness mga kaibigan, parang nagiging one-sided mga kabalita. Bakit natin nasabi? Wala na po sa listahan halos ang ibang binanggit na kongresista mga kaibigan lalo pa yung tumbok ng karamihan ay itong si Speaker Romualdez mga kaibigan. Ayun. So yan po ang hinahanap ng tao. So ibig sabihin mga kabalita ay kailangan magtagisan dito ng patunay kung sino nga ba ang nagsasabi ng katotohanan dito mga kaibigan. Tayo pong mga taong bayan ay nakaabang lamang doon sa kanilang ginagawa mga kabalita. Ayun mga kaibigan, napapahaba po ang ating kwentuhan. Panoorin po natin ang video at saka po tayo mag-analyze mga kaibigan. Eto na ang video. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan
ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. Noong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ang flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yun. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us by saying, among others, quote, "There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means." Close quotations.
Ito mga kaibigan, saglit po nating hinto ay video at i-analisa po natin ng maigi yung sinabi ni Chisano mga kaibigan. Kaya po pala siguro hindi sila pabor doon sa pag-impeach kay BP Sara dahil unang-una bukod sa unconstitutional na nga po mga kabalita ay may alam pa sila na mas matindi dito. Eto na nga po yun mga kaibigan. Tama ba? So, doon po sa mga supporter naman ng BP mga kaibigan ay mas maigi po na yan ay malinis ang pangalan niya. Nang sa ganon, ay wala pong ibang iniisip ang mga tao na about doon sa kanyang paglustay di umano ng pera mga kaibigan. Walang problema yon. Hindi naman lahat ng pinapatawag o kinakasuhan ng impeachment ay natutuluyan mga kaibigan. Pagka walang patunay, sigurado naman na yan ay hindi magtatagumpay mga kaibigan. Alright, tuloy po natin ang video. Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggalin niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliring nakaturo pabalik sa iyo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan ni-name drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po ay pinuntahan, no ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person. Binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Halimbawa, bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong kondisyon. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na diniliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawit di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. Parang wala na nagtanong. Parang wala nang interes para alamin sino-sino nga ba yung mga yan. Nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon ay ang dating Pangulo, dating pro tem, dating punong mayoriya ng Senado, na lahat nagkataon din lang ba na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami?
In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? What is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated, and the Senate is slowly but surely being destroyed. I've been in public service for 27 years. I've never been accused nor charged with corruption. This is the sterling record which they are trying to tear down, and I tell you, they will not succeed. I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. And with the help of the Almighty, I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya't ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado, labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty, because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala, bagkus lahat nagtatanong, bakit walang congressman na kasama sa investigasyon? Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito, sa aking paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, sa kada mapang-akusa at mapanghusgang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basihan, merong 3 daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik. Sana po, maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampi, at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues, sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kong hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan
si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Ang balita. Ayan na mga kaibigan, siguraduhin po natin na pagka tayo ay magtuturo, ay gamitin natin lahat ng daliri natin para walang babalik po sa atin. Yan na mga kabalita, at napanood po natin, napakinggan lahat ng sinabi ni Cheese dito mga kaibigan, na talagang hinahamon niya na po si Martin Romualdez. Kaya naman Romualdez ay ayan, harapin mo ang hamon ng isang ika nga po natin ay Bicolano. Biruin nyo, 27 years of being a public servant mga kaibigan, at wala po talagang kaso ng anumang corruption yan mga kaibigan. At dito, kung atin pong pagbabasehan lahat ng sinabi niya mga kaibigan, ay talaga namang marirealize po natin ang kanyang puntos dito mga kaibigan. Wika nga po natin, doon lang tayo sa mga may usaping talagang may patunay mga kabalita. Alright? So, kayo na po ang mag-analisa mga kaibigan kung sino nga ba sa mga ito ang nagsasabi ng katotohanan. Atin pong antabayanan, tutukan po natin ang patuloy na ginagawang pagdinig ng Senado sa mga magnanakaw sa kaban ng ating bayan mga kabalita. So maraming salamat sa inyong pagtutok, at kung maaari po tayong humingi ng inyong like sa ating video na ito mga kaibigan. Ang balita.